At ayan mga ka-crypto, sabi sa ating pinakaunang balita dito ay Crypto Fear and Greed Index falls back down to extreme fear levels. Akala ng marami ay tapos na po ang dilubyo, pero tila bumalik ang takot sa crypto market ngayon. Sapagkat ang Crypto Fear and Greed Index ay muling sumadsad sa extreme fear levels. Matapos po ang bahagyang pag-angat nitong nakaraang Miyerkules, muling naramdaman po ang bigat ng market sentiment na nagsimula pa noong malaking crash ng October 2025. Bakit nga ba parang ayaw pa ring bumitaw ng kaba sa dibdib ng mga investors? Handa na ba si Bitcoin sa isa pang pagsubok o tuluyan na itong lalamunin ng takot? Ngayon ay pag-usapan po natin ang mga numero. Sa oras na ito, ang Fear and Greed Index ay nasa 18. Yan, nasa value po na 18. At bumaba po siya mula sa 20 nitong nakaraang Biyernes. Ayon po sa data mula sa CoinMarketCap, ang level na ito ay hudyat ng matinding pag-iingat o extreme caution sa panig ng mga investors. Noong Miyerkules, umakyat pa ito sa 25 pero agad ding nakontra dahil po sa lumalalang geopolitical tensions sa pagitan ng US, Israel at saka Iran. Nakakatawang isipin na konting pag-asa lang ang ipinakita ng market. Binawi rin agad. Ang kawalan po ng kasiguruhan sa macroeconomic situation tulad po ng interest rate policy at ang lumulobong utang ng US government ang lalong nagpapabaon sa kumpiyansa ng marami. Tandaan po natin na noong nakaraang buwan lamang, pumalo po sa yearly low na 5 ang index. Isang level na halos wala nang gustong tumingin sa kanilang portfolio. Hindi po biro ang pinagdadaanan ni Bitcoin at ng buong digital asset sector. Mula po noong October 2025 crash, mahigit 50% na ang nabawas sa presyo ni Bitcoin mula sa kanyang all-time high. Kahit nagkaroon po ng limited recovery, hindi ito sapat para bawiin ang daang-daang bilyong dolyar na nawala sa altcoin market. At heto po ang mas masakit na balita. Ayon po sa analyst na si Dark Fost. Yan, si Dark Fost mula po sa CryptoQuant. 38% ng mga altcoins ay kasalukuyang naglalaro sa kanilang all-time low prices. Mas malala pa ito kumpara sa aftermath ng FTX collapse noon. Kasabay nito, ang trading volume ay nabawasan din ng halos 50%. Ibig sabihin ay tuyot ang liquidity at walang gustong pumasok sa mga alts dahil sa takot sa geopolitical deterioration. Ngayon ay gaano ba kalala ang kawalan ng interes ngayon? Ayon po sa sentiment, ang pagbanggit sa mga altcoins sa social media ay nasa pinakamababang level sa loob ng 2 taon. Wala na pong masyadong maingay, wala nang masyadong hype. At para lalong kabahan po ang lahat, ang Google search volume para sa phrase na Bitcoin going to zero ay pumalo po sa pinakamataas na antas simula pa noong taong 2022. Sa tuwing naririnig po natin ang going to zero, alam nating sagad na ang pessimism sa market. Pero para sa mga contrarian investors, ang ganitong record low sentiment ay madalas na hudyat na malapit na tayo sa bottom. Habang ang publiko ay naghahanap ng balita tungkol sa pagbagsak ni Bitcoin, ang mga pro-investors ay tinitignan ito bilang huling yugto ng paglilinis sa market. At narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Ang extreme fear ay ang pinakamahirap na oras
para sa mga emosyonal na traders. Pero ito po ang pinakapaboritong oras ng mga smart money. Ang pagbabalik po sa level 18 ay pagpapatunay na ang sugat mula noong nakaraang taong 2025 ay hindi pa hilom. Ngunit, kailangang tandaan po natin na ang market sentiment ay madalas na lagging indicator. Ibig pong sabihin, kapag ang lahat ay takot na, dito madalas nagaganap ang mga reversal. Ang geopolitical tensions ay labas na sa kontrol ni Bitcoin. Pero ang kanyang fundamentals ay nananatiling nandyan. Kaya ang crypto market ay isang laro ng matatag na cycle. Kung naniniwala ka po na si Bitcoin ay pupunta sa zero dahil lamang po sa takot ng nakakarami, baka nakakalimutan mong dumaan na tayo sa mas malalaking krisis noon. Kaya ang tanong, kaya mo bang manatiling kalmado habang ang index ay nasa 18? Ang sabi naman sa ating sunod na balitang ito ay analyst predicts Bitcoin price dip to $55,000 as ETF see outflows amid Middle East tensions. Ayan. Mainit po talaga ang balita natin dito. At hindi lang ito tungkol sa charts, kundi tungkol sa mga totoong kaganapan sa mundo. Ngayon po kasi ay nakakaranas si Bitcoin ng matinding pressure habang ang tensyon sa Middle East ay patuloy na nagpapataas sa presyo ng langis at nagpapababa naman sa mga digital assets. Matapos pong bumagsak sa ilalim ng $70,000, maraming analysts ang nagbabala na baka ito na ang simula ng isang mas malalim na correction. Kaya handa na ba si Bitcoin na harapin ang $55,000 na price level o makakahanap pa siya ng lakas para bumangon? Ngayon ay pag-usapan po natin ang technical side. Ayan po kay analyst Captain Fivic. Yan, si Bitcoin ay nagpapakita ng isang bearish flag formation sa kanyang 8-hour time frame. Ang pattern na ito ay madalas na hudyat ng pagpapatuloy ng pagbaba ng presyo. Kapag nakumpirma po ang breakdown na ito, ang target price ni Bitcoin ay pwede daw pong bumagsak hanggang $55,000. Marami po ang nagsasabing buy the dip. Pero ang payo ng mga eksperto ngayon ay mag-ingat. Habang tumataas po ang presyo ng langis dahil sa tensyon sa pagitan ng Iran at United States, lalong humihina ang mga risk on assets katulad po ni Bitcoin. Sabi po ng analyst dito na si Ted Pilos, kailangang mabawi ni Bitcoin ang $70,000 na price level agad. Dahil kung hindi, baka masilip muna natin ang support zone sa presyong $65,000 hanggang $66,000 bago ang anumang tangkang reversal. Ngayon, habang si Bitcoin ay ngayon ay hindi lamang po si Bitcoin ang pagod. Pati ang mga malalaking pondo ay tila umaatras na. Noong March 6, ang mga Bitcoin ETF ay nakapagtala ng mahigit $348 million na outflows. Ang Fidelity's FBTC ang nanguna sa withdrawals na may $159 million. Habang si BlackRock naman ay nagbenta ng $143.5 million worth ng tokens ni Bitcoin. Dahil dito ay nagkaroon po ng matinding takot sa market. Pero teka lang, kailangan din nating tingnan ang kabuuan. Ayon naman po kay Crypto Patel, yan, kahit nagbenta po si BlackRock kahapon, bumili naman sila ng mahigit 17,000 BTC sa nakaraang 10 araw.
Ibig pong sabihin, kahit may panandali ang paglabas ng pera, ang mga institution ay nag-a-adjust lang ng kanilang exposure sa gitna ng matinding volatility na dulot ng gulo sa Strait of Hormuz. Sa gitna ng kaguluhan, ano ang ginagawa ng mga whale? Yan, mga whales. Ayon naman po sa CryptoQuant, tumataas ang whale participation sa Binance kung saan ang mga transaction na higit po sa 100 BTC ay bumubuo ng 70% ng exchange inflows. Ibig sabihin, si Bitcoin ay kasalukuyang pinaglalaruan ng mga malalaking players habang naghahanap po sila ng safety. Ang mas malaking problema ay ang inflation. Dahil tumatas ang presyo ng langis ng mahigit 60% simula ng taon, lumalabo ang pag-asa na magkaroon po ng rate cut ang Federal Reserve. Sa katunayan, 4.4% na lang ang tsansa na mag-cut po sila. Na mag-cut po sila ng rate sa susunod na meeting. Ayan, kapag walang rate cut, mas mahihirapan po si Bitcoin at si Ethereum na makakuha ng bagong liquidity para itulak ang presyo pataas. At narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Yan, sa aking pananaw, ang kasalukuyang galaw ni Bitcoin ay isang paalala na hindi siya hiwalay sa mga nangyayari sa totoong mundo. Ang tensyon po sa Middle East ay hindi lang usapin ng politika, kundi usapin din ng liquidity sa financial markets. Kung matutuloy ang pagbaba sa $55,000, huwag itong tingnan bilang katapusan ni Bitcoin, kundi bilang isang malaking reset. Ang mga whales ay nag-a-adjust na, kaya dapat tayong mga maliliit na holders ay maging mapagmatsyag na rin. Ang $70,000 ay ang ating must-win battle. Hanggat nasa ilalim tayo nito, ang bawat rally ay pwedeng maging bull trap. Kaya ang pasensya at tamang impormasyon ang magliligtas sa ating portfolio sa gitna ng ganitong kaguluhan. Ayan, balitang Ethereum naman po tayo. Sabi rito ay Ethereum co-founder sparks $157 million sell-off fears as it struggles below $2,000. Ayan, mainit po ang usapan ngayon dito sa crypto market dahil tila nababalot po ng kaba ang mga holders ni Ethereum. Habang pilit niyang binabalikan ang $2,000 na price level, isang malaking balita ang yumanig sa kumpiyansa ng marami. Ang co-founder po ni Ethereum na si Jeffrey Wilk, ay pinaghihinalaang naghahanda para sa isang dambuhalang sell-off matapos maglipat ng halagang $157 million na ETH. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa presyo ni Ethereum sa mga susunod na araw? Handa na ba siyang bumagsak ng tuluyan o isa lang itong pansamantalang pagsubok? At ayan, pag-usapan po natin ang look on chain. Yan, na bawat galaw dito. Yan, ayon po sa data, naglipat itong si Jeffrey Wilk. Yan, ng mahigit 79 na libong piraso ng kanyang Ethereum. Ayan, yung sakto ay nasa 79,258.61 ETH. Yan, nilipat po niya ang kanyang Ethereum patungo sa Kraken Exchange gamit ang 4 na magkakaibang address. At ano ang nakakabahala rito? Ang nakakabahala po rito ay matapos po ang 7 buwan o 7 months na walang kagalaw-galaw ang kanyang wallet, bigla po siyang nagparamdam ngayong hirap na si Ethereum na manatili sa itaas ng $2,000 na presyo. Marami ang nagtatanong, bakit ngayon pa? Yan.
Bagamat may natitira pa siyang mahigit 27,000 ETH na nagkakalaga po ng $54 million, ang timing ng kanyang paglipat ay nagdulot ng matinding sell-off fears sa buong community. Tila ba ang mga mismong lumikha kay Ethereum ay hindi sigurado kung kailan ang susunod na pag-angat. Pag-usapan naman po natin ang kasalukuyang kondisyon ni Ethereum. Sa mga oras na ito, o sa oras po ng balitang ito, si Ethereum ay nagtitrade sa halagang $1,976. Nitong nakaraang March 5, nagpakita po siya ng gilas at umabot pa sa $2,180. Pero mabilis din itong nabawi. Ngayon ay naiipit po si Ethereum sa pagitan ng $1,975 at saka $1,990. Ayon po sa mga eksperto, ang immediate support ni Ethereum ay nasa presyong $1,960. Kung sakaling mabigo siyang protektahan ang price level na ito, maaari siyang bumagsak hanggang sa $1,850. Dagdag pa rito, ang mga treasury companies ay dahan-dahan na ring nagbabawas ng kanilang binibili kay Ethereum dahil sa pababang trend nitong mga nakaraang buwan. Mukhang mas pinipili muna ng mga investors na mag-abang sa gilid. Ngayon ay hindi lang ang mga founders ang nagbibigay ng pressure kay Ethereum. Ang mga spot ETF ni Ethereum ay nakapagtala rin ng malaking outflows na umabot po sa $82 million sa loob lamang ng isang araw. Ang FEAT ng Fidelity ang pinakaapektado kung saan ay mahigit $67 million ang inilabas ng mga investors. Isabay mo pa rito ang tumataas na tensyon sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng langis. Kapag tumaas po ang presyo ng krudo, karaniwang humihina ang mga digital assets tulad ni Ethereum dahil po sa kawalan ng sigurado sa global economy. At wag po nating kalimutan itong si Vitalik Buterin na noong nakarang buwan lang ay nagbenta rin ng mahigit 17,000 piraso ni Ethereum na nagkakalaga naman po ng $35 million. Parang lahat sila sabay-sabay na nagbabawas ng wallet or laman ng kanilang wallet. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, kapag ang mga mismong architects ng isang project ay nagsimulang magbenta o maglipat ng asset sa exchange, dapat po tayong maging mas mapagmatsyag. Si Ethereum ay nasa isang napaka-critical na junction. Bagamat may mga diamond hands na mga holders mula pa noong ICO na ngayon lang nagigising matapos ang 10 taon para mag-profit, ang kabuuang sentiment ay kasalukuyang bearish. Kaya sa tingin ko hanggat hindi matibay na nababawi ni Ethereum ang $2,100 na price level, mananatili po ang takot na baka tuluyan po siyang bumisita sa presyong $1,800. Yan, or ang price range na nasa $1,800. Ang crypto ay laro po ng psychology. At sa ngayon, ang takot ang nananaig. Pero tandaan po natin, sa bawat sell-off ng mga whales, may pagkakataon ang mga bagong players na makapasok kung kaya po nilang tiisin ang pressure. At ayan, meron po tayong isinamang isang balitang XRP sa video na ito. At sabi rito ay analyst predicts XRP price could fall to $1 as XRP ETF record net weekly outflows. Yan. Habang papasok po tayo sa ikalawang linggo
ng March 2026, tila binubuhos po ni XRP ang lahat ng emosyon sa market. Sa nakalipas na 15 oras, isang ulat po ang yumanig sa community. At ito ay posible bang bumagsak sa XRP sa $1 na price level. Ito ay kasunod ng balitang nagtala ng unang net weekly outflows ang mga XRP ETF sa loob ng mahigit isang buwan. Ano nga ba ang nangyayari sa likod ng mga charts? Isang matinding liquidity grab ba ito o simula na ng mas malalim na correction? Yan, pag-usapan po natin ang analysis ni Chart Nerd. Ayon po sa kanyang liquidity map, mayroong dalawang malalaking liquidity stocks na nagsisilbing magnet para sa presyo. Ang isa ay nasa itaas sa halagang $1.80 at ang isa naman ay nasa ibaba sa pagitan po ng $1 hanggang $1.20. At ano ang kanyang prediction? Posibleng unahin daw ni XRP na higpitan ang liquidity sa itaas bago tuluyang bumagsak para sa isang liquidity grab sa $1 na price level. O kaya naman pwedeng baliktad. Uunahin po ang lagapak sa $1 bago ang isang matinding relief bounce. Ayon po sa analyst, ito ang pinaka-posibleng scenario para sa buong buwan ng March. Ang liquidity grab ay sadyang ginagawa para kuhanin ang mga stop losses ng mga traders bago ang isang tunay na reversal. Ngayon ay hindi lamang po technicals ang kalaban ni XRP. Ang tumitinding tensyon sa pagitan po ng US at Iran ay nagbibigay ng matinding pressure sa buong crypto market. Dahil sa kaguluhan, ang presyo po ng langis ay umakyat sa multi-year highs na nagpapataas naman ng pangamba sa inflation. Kapag mataas po ang inflation, malamang na hindi magbawas ng interest rates ang Fed at yan ay balitang bearish para sa mga risk assets tulad ng XRP. Nakita natin ang epekto nito nang bumagsak po ang presyo ni XRP sa ibaba ng $1.40. Kasabay po ng pag-slide ni Bitcoin sa ibaba ng $70,000. Kaya sa madaling salita, ang macro environment ay kasalukuyang hindi pabor sa mabilisang pag-akyat. Ito naman ang nakakabahala para sa mga institutional investors. Ang mga XRP ETF ay nagtala ng mahigit $4 million na net weekly outflows. Ang una ay mula noong January. Noong March 6 pa lang, mahigit $16.62 million ang inilabas sa mga funds na pinangunahan po ng 21 shares at saka Bitwise. Pero teka, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sa kabila ng paglabas ng pera sa mga ETF, mayroon pong silver lining. Ang on-chain metric na Whale Flow 30 DMA ay naging positive na matapos po ang 3 buwan. Ibig pong sabihin yan, habang ang mga institutions sa ETF ay nagre-de-risk, ang mga tunay na dambuhala o whales ay nagsisimula ng bumili ulit. Kaya ang renewed buying interest na ito ang pwedeng maging mitsa sa susunod na rebound. At narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Sa akin pong pananaw, ang kasalukuyang sitwasyon ng XRP ay isang klasikong test of fate. Ang pagbaba sa presyong $1 ay maaaring magmukhang katapusan ng mundo para sa mga emosyonal na traders. Pero sa mga veterano, ito ay isang malinis na reset. Ang geopolitical tension
ay panandali ang ingay na laging nararanasan ng market. Pero ang pag-turn ng whale activity sa positive ay isang malakas na signal na hindi natin dapat baliwalain. Kung sa XRP ay babagsak nga sa presyong $1, ituring itong huling pagkakataon na makasakay bago ang inaasahang relief bounce patungong $1.80. Tandaan po natin, ang smart money ay bumibili kapag may extreme fear. At sa ngayon, ang takot ang siyang nagdadala sa presyo. Kaya manatiling alerto at huwag pong magpadala sa panic ng outflows. Yan, sabi naman sa ating balitang ito mula sa AMB Crypto ay may $1.2 billion liquidity warning. How BlackRock could rock the crypto market. Ayan, kahit ang pinakamalaking higante sa mundo ng finance ay hindi po ligtas sa pag-uga ng ekonomiya. Ngayon ay meron pong isang matinding babala ang gumulat sa crypto market. Si BlackRock, ang pinakamalaking asset manager sa mundo, ay naharap sa isang $1.2 billion liquidity warning. Ang tanong po ng lahat, paano po nito makarak? Yan, paano po nito makarak o mayayanig ang mundo ni Bitcoin at na maging ng iba pang mga crypto assets? Kaya handa na ba tayo sa posibleng epekto nito sa ating mga portfolio? Ayan, ano nga ba ang nangyari? Si BlackRock ay may hawak na $26 billion sa kanyang private credit funds. Ayan. Pero kamakailan, inarang nila ang mga investors na nagtatangkang mag-withdraw ng kabuang $1.2 billion. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding FUD o takot sa market. Ngayon ay bakit nila ito ginawa? Yan po ay dahil sa lumalalang liquidity squeeze. Akala po natin ay immune ang mga dambuhala sa ganitong stress. Pero kahit si BlackRock ay nahihirapang tugunan ang mga malalaking redemption request. Ayon po sa Kobesay letter, yan, ang buong private credit industry ay massively overvalued na. Sa katunayan, ang mga business development companies ay tinitrade na lang sa 73% ng kanilang tunay na halaga. Ibig pong sabihin, may malaking lamat na sa pundasyon ng mga institusyong ito. Hindi rin pinalampas ng stock market ang balitang ito. Ang shares ni BlackRock ay bumagsak ng 7.69%. At nangyari po yan sa loob lamang ng isang session. Ito po ang pinakamalaking single-day sell-off sa cycle na ito. Mas malala pa sa naranasan nating crash noong fourth quarter ng taong 2025. Para po sa mga risk asset, isa po itong turning point. Bilang pinakamalaking manager ng Bitcoin ETF, ang pag-atras ng mga investors kay BlackRock ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala o loss of conviction sa panig ng mga institution. Kung magpapatuloy po ang pagbaba ng presyo ng kanilang shares, maaaring maging simula ito ng mas malalaking outflows mula sa IBIT BTC ETF. At heto po ang kinatatakutan ng marami. Kung mas lalong hihigpit po ang sitwasyon para kay BlackRock, ano ang kanilang magiging first move or unang galaw? Maaaring gumawa po sila ng wave of selling para makover ang kanilang losses sa ibang sektor. Dahil si Bitcoin ay isa sa kanilang pinaka-liquid na hawak na asset sa pamamagitan ng kanilang ETF, may panganib na gamitin nila ito bilang pambayad sa butas ng kanilang balance sheet. Ang liquidity crunch na ito
ay hindi lang problema ni BlackRock. Ito ay babala para sa buong crypto market. Ang BTC ETF na dati ay simbolo ng institutional adoption ay maaari ngayong maging source ng volatility kung magsisimula ang malawakang bentahan para lamang isalba ang iba nilang pondo. At narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Ang aking pananaw sa kaganapang ito ay dapat po tayong maging extra alerto. Si BlackRock ay tila isang malaking pader na may lamat, yan, na may mga lamat na. Ang pagharang po sa withdrawals ay laging red flag sa mundo ng finance. Ito ay hudyat na ang cash flow ay hindi na po sapat. Sa tingin ko, hindi agad bibitawan ni BlackRock si Bitcoin ng buo. Pero ang bawat pag-uga sa kanilang shares ay magdudulot ng domino effect sa presyo ng crypto. Kaya wag pong maging kampante dahil lang institutions ang may hawak, sila rin ang sumusunod sa batas ng liquidity. Kung kailangan nilang isalba ang kanilang sarili, hindi sila magdadalawang isip na magbenta. Sa mga susunod na araw, bantayan po natin ang IBIT outflows. Dito po natin kasi makikita ang tunay na takbo ng laro. At ayan, sabi naman sa ating balitang ito mula po kay AMB Crypto. Sabi rito ay South Korea moves to block USDT and USDC from corporate trading. Yan. Isa na namang mainit na balita mula sa bansang South Korea. Habang ang buong mundo ay yakap-yakap ang mga stablecoins, ang bansang ito ay gumagawa ng isang matapang at sorpresang hakbang. Balak nila kasing i-block sina USDT at saka USDC mula sa kanilang bagong corporate trading rules. Kaya bakit nga ba ayaw ng South Korea na makisali ang mga dollar-denominated stablecoins sa kanilang mga kumpanya? Ito na ba ang simula ng stablecoin war para sa kanilang monetary sovereignty? Pag-usapan po natin ang detalye. Ang Financial Services Commission o FSC ng South Korea ay kasalukuyang pinag-aaralan ang pag-exclude kina USDT at saka USDC mula sa mga darating na guidelines para sa corporate virtual currency trading. At ang kanilang layunin, yan po ay para maiwasan ang indiscriminate investments sa pagsisimula pa lang ng market. Nakakatawa dahil habang ang mga lokal na kumpanya sa South Korea ay nagmamakaawa na isama ang mga stable coins para pang-hedge sa exchange rate risk, tila may ibang plano ang gobyerno. Sa ilalim po ng kasalukuyang Foreign Exchange Transaction Act, Foreign Exchange Transaction Act, hindi itinuturing ang mga stable coins bilang external payment method. At dahil hindi pa nararatify ang mga pagbabago sa batas, mukhang maiiwan muna sa labas ng pintuan ang mga dollar-backed assets na ito. Sa ilalim po ng panukalang rules, ang mga eligible firms ay papayagang mag-invest ng hanggang 5% ng kanilang capital sa crypto. Pero heto po ang catch. Limitado lang ito sa mga top crypto assets. At sino sila? Siyempre, walang iba kundi si Bitcoin at saka si Ethereum. Bukod dito, ang lahat po ng transactions ay kailangang dumaan lamang sa mga regulated exchanges tulad po ni na Upbit at saka Bithumb. Pero bakit i-ekes na agad sina USDT at saka USDC? Ayon po sa ulat, nais ng South Korea na itulak ang mga stable coins na denominated sa Korean won o KRW.
Ayaw po nilang maging masyadong dependent sa US dollar alternatives, katulad ng ginagawa ng China at saka Russia. Tinitignan na rin ito ng South Korea bilang isang national security issue. Sa kasalukuyan, ang stablecoin market ay lumampas na po sa $300 billion dahil sa explosive global adoption. Pero alam nyo ba na sina USDT at saka USDC ay may hawak ng mahigit 90% ng market share? Isang malaking banta ito para sa ibang bansa na nais protektahan ang kanilang sariling currency. Dito po sa Asia ay naging sentro ng stablecoin activity na bumubuo ng 60% ng global activity noong nakalipas na taong 2025 sa pangunguna po ng mga bansang Singapore, Hong Kong at saka Japan. Pero gaya ng South Korea, ang mga bansang ito ay nagsisimula na ring gumawa ng sariling turf para depensahan ang kanilang ekonomiya laban sa dominasyon ng dolyar. Ang labanan po sa pagitan ng foreign stablecoins at local alternatives ay lalo pang iinit sa mga susunod na buwan. At narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Yan, masasabi kong control is the name of the game. Ang South Korea ay hindi naman talaga anti-crypto, kundi pro-control. Sa pagpayag kay Bitcoin at kay Ethereum para sa mga korporasyon, kinikilala nila ang halaga ng digital assets. Pero sa pag-block kina USDT at USDC, sinasabi nila na hindi nila hahayaang ang dolyar ang magpatakbo ng kanilang crypto ecosystem. Para sa mga investors, isa itong paalala na ang regulasyon ay laging pwedeng magbago depende sa interes ng bansa. Maring maging hassle ito para sa mga kumpanyang sanay sa USDT. Pero sa kabilang banda, mas magiging regulated at safe ang environment para sa mga local players. Kaya ang tanong, susunod na rin kaya ang ibang bansa sa ganitong hakbang? Ang sabi naman dito ay you'll burn down your home. Trump, crypto advisor slams bank's position on Clarity Act. Yan, kaya balitang Clarity Act po tayo dito. Mainit po ang tensyon ngayon sa pagitan ng White House at ng mga traditional na bangko. At ano nga ba ang sentro ng gulo? Yan po ay ang tinatawag na Clarity Act. Habang sinusubukan ni President Donald Trump na itulak ang kanyang crypto agenda, ang mga bangko ay tila naglalagay ng harang. Isang matinding banat ang binitawan ng crypto advisor ni Trump na si Patrick Witt. Susunugin niyo ba ang sarili ninyong bahay? Bakit nga ba takot na takot ang mga bangko sa pag-usbong ng stablecoin sa mga rewards na dala nito? At ayan, pag-usapan po natin kung bakit hindi makatulog ang mga bankers. Sa ilalim po kasi ng bagong sistema, ang mga stablecoin alternatives ay nag-aalok ng rewards na mahigit 5%. Para sa mga local banks, isa po itong bangungot. Natatakot sila na ang mga depositor ay biglang lumayas o magkaroon ng deposit flight mula sa mga bangko patungo sa crypto market para makuha ang mas mataas na yield na ito. Dahil dito, nagmatigas po ang mga bangko laban sa Clarity Act. Ayon po kay Christopher Williston ng Independent Bankers Association of Texas, ang pakikipagkompromiso sa batas na ito ay parang pagkompromiso na rin sa local lending at saka economic production. Para sa kanila, ito ay isang laban
para sa liquidity na nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Pero para po sa White House, ang pagmamatigas na ito ay may kaakibat na malaking panganib. Ngayon ay dito na po pumasok si Patrick Witt. Yan, siya po ang advisor ni Trump. Para sa kanya, ang no-compromise stance ng mga bangko ay parang isang arsonist na nagbabantang sunugin ang sarili nating tahanan. At ang tanong ay bakit? Dahil kung walang Clarity Act, wala ring magiging restriction sa mga intermediaries na mag-alok ng stablecoin rewards. Kahit pa harangin ng mga bangko ang batas, ang rewards ay magpapatuloy pa rin sa pamamagitan ng mga crypto exchanges at saka DeFi protocols sa ilalim ng Genius Act na naipasa noong nakaraang taon. Sa madaling salita, mas lalong mawawalan ng kontrol ang mga bangko kung hindi sila makikipagkasundo. Mas lalong bibilis po ang pag-alis ng pera sa mga traditional na bangko kung wala silang maayos na regulasyon na susundin. Ngayon ay hindi lamang po si Witt dito ang galit. Maging si President Donald Trump at ang kanyang anak na si Eric Trump ay binanatan ang mga big banks dahil sa pag-undermine sa crypto agenda ng White House. Sa kabila ng tensyong ito, ang market ay naniniwala pa rin na may 71% chance na maipasa po ang crypto bill na ito ngayong taong ito. Ngayon ay bakit ba porsigido ang White House? Yan, porsigido sila dahil ang stablecoin ay naging pangatlo sa pinakamalaking mamimili o buyer ng US Treasury bills. Sa katunayan, umabot po sa $153 billion ang hawak nilang T-bills nitong nakalipas na December 2025. Nakakatulong ang stablecoin na punduhan ang utang ng Amerika sa mas murang paraan. Kung pipigilan po ang rewards, babagal po ang growth ng sektor na ito at masisira ang long-term strategic goal ng gobyerno. At yan, narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa tingin ko po, ang nakikita nating banggaan ngayon ay ang huling hininga ng lumang sistema laban sa bagong teknolohiya. Ang mga bangko ay sanay na sila. Sanay po sila na sila ang may hawak ng susi sa ating pera. Pero pagdating po ni Bitcoin at maging ng mga stablecoins, ang kapangyarihan ay unti-unti nang lumilipat. Ang pagmamatigas ng mga bangko ay maaring mag-backfire sa kanila. Imbis na protektahan ang kanilang liquidity, baka mas lalo lang nilang itulak ang mga tao palayo kung hindi po sila sasabay sa agos ng innovation. Ang Clarity Act ay hindi lang tungkol sa crypto. Tungkol ito sa kung sino ang magkukontrol sa daloy ng dolyar sa hinaharap. Ang pag-unlad ay hindi po napipigilan ng mga lumang pader at ang mga bangkong hindi po marunong makipagkompromiso ay baka magising na lang na wala ng laman ang kanilang mga vault. Ayan, balitang Bitcoin na naman po tayo dito. Sabi rito ay Bitcoin, how ceasefire hopes, oil prices are driving crypto markets volatility. Yan, dito po sa mundo ng finance, hindi lamang po chart ang binabantayan. Minsan ang balita po sa gyera ang nagdidikta ng ating kapalaran. Ngayon si Bitcoin po ay nasa gitna ng isang matinding pagsubok. Habang tumataas po ang presyo ng langis o oil, sinusubukan ang katatagan ni Bitcoin bilang isang hedge o proteksyon laban sa krisis. May mga hinala na isang ceasefire ang paparating at ito ay maaaring maging hudyat ng isang napakalaking paggalaw sa market. Kaya handa na ba kayo sa posibleng
pasabog ngayon, lalong-lalo na sa paparating na March 12. Yan, simulan po natin na pag-usapan ang tinatawag pong Kobesi letter na nagbigay ng isang mahalagang signal. Kamakailan po kasi ay nag-post si President Donald Trump sa Truth Social tungkol sa unconditional surrender ng Iran. Bagamat mukhang matigas po ang pahayag na ito, may nakitang pattern ang mga analyst. Noon, matapos po ang ganitong klasing pahayag mula sa presidente, nagkaroon po ng ceasefire makalipas ang 6 na araw or 6 days. Kung susundin po natin ang kasaysayan, maraming nag-iispekula na ang ceasefire ay posibleng mangyari ngayon pong nalalapit na March 12. Ngayon ay bakit nga ba ito mahalaga para kay Bitcoin? Mahalaga ito para kay Bitcoin dahil ang ceasefire ay magsisilbing bullish signal na magbabalik ng kumpiyansa sa market. Pero bago po tayo mag-celebrate, kailangan muna nating tingnan ang nangyayari sa presyo ng langis. Ang US oil ay nakaranas po ng pinakamalaking weekly gains. Weekly gains po nito simula pa noong taong 1982 na umakyat ng mahigit 34% sa loob lang ng isang linggo. Ang pagtaas na ito ay nagbibigay po ng inflationary pressure na lalong nagpapahirap sa ekonomiya. Ngayon ay dito na po pumapasok ang tunay na test para kay Bitcoin. Sa unang bahagi ng linggong ito, nakakita po tayo ng halos $150 billion na pumasok sa crypto market. Maraming investors ang tumakbo kay Bitcoin dahil sa takot sa gulo sa Middle East na lalong nagpatibay sa kanyang papel bilang hedge. Kaso, mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Pagkatapos po ng linggo, $50 billion na lang ang naiwang inflow. Ibig sabihin, 67% ng mga gains ay nawala agad sa loob lang ng ilang araw. Dahil dito, marami po ang nagtatanong. Yan, ang paglampas ba ni Bitcoin sa presyong $70,000 ay isang tunay na breakout o isa lamang itong malaking fake out? Sa ngayon, ang momentum ay tila humihina habang ang ilang capital ay bumabalik sa mga traditional assets tulad ng ginto. Nakikita natin ang pag-akyat ng ZAO o ang XAU-BTC ratio na nagpapakita na ang ginto ay muling bumabawi laban kay Bitcoin. Mula po sa perspektibo ng rotation, tila lumilipat ang pera palayo sa crypto at pabalik sa mga legacy assets. Ngayon ay ito po ang dilemma. Kung magtutuloy-tuloy ang ceasefire, mananatili pa ba si Bitcoin bilang hedge o magiging catalyst lang ito para sa panibagong momentum? Sa kabilang banda, kung hindi po matuloy ang ceasefire at patuloy na uunlad ang presyo ng langis, mas malaki ang panganib na mas paboran ng mga investors ang ginto. Mahihirapan si Bitcoin na muling basagin ang $70,000 barrier kung mawawala ang kanyang hedge status sa paningin ng mga malalaking institutions. At ayan, narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw sa sitwasyong ito ay masasabi kong nakatutok po ito sa uncertainty. Ang crypto market ay laging sumasabay sa damdamin ng mundo. Sa tingin ko, ang March 12 ay isang petsang dapat po nating bantayan ng maigi. Kung magkakaroon nga ng ceasefire, makakakita tayo ng relief rally kung saan si Bitcoin ay muling magpapakitang gilas. Pero kung mabibigo ang usapang pangkapayapaan, asahan po ang mas matinding volatility.
Si Bitcoin ay patuloy na nagbabago mula sa pagiging digital gold patungo sa isang asset na apektado ng bawat galaw sa mapa ng mundo. Kaya masasabi ko po rito ay huwag lang po tayong tumingin sa presyo ni Bitcoin. Tignan din natin ang presyo ng gasolina sa labas. Dahil dito, nakasulat po ang susunod na kabanata ng ating trade. At ayan, balitang XRP po tayo ulit. Ang sabi po rito ay RBC Ethereum whales a sign of big players getting ready for a big move. Yan, sa gitna po ng hindi inaasahang report o balita mula sa United States, niyanig po ang buong crypto market at isa po sa pinakatinamaan ay walang iba kundi si Ethereum. Ngayon ay nakita po natin na muling bumagsak ang presyo ng Ethereum sa ilalim ng kanyang $2,000 na support na umabot pa sa low na nasa presyong $1,956. Pero sa kabila po ng takot sa market, may mga busy na whales na tila naghahanda para sa isang malaking paggalaw. Ano nga ba ang binabalak nila? Ililigtas ba nila si Ethereum o lalo pa nilang itutulak pababa? At ayan, pag-usapan muna natin ang mga whales na tila nawalan na ng tiwala sa panandaliang galaw ni Ethereum. Nang bumagsak po ang presyo sa ilalim ng $2,000, maraming long positions ang sapilitang na liquidate. Mahigit $56 million ang nawala sa market ayon po sa CoinGlass. Dahil po dito, ang ilang malalaking players ay nag-flip o nag-iba po ng strategy. Imbis na bumili, pinili po nilang i-short si Ethereum. Meron pong isang whale ang na-detect na nag-deposit ng $2.18 million sa Hyperliquid para magbukas ng short position na may 10 times leverage. Hindi lamang po siya nag-iisa dahil ang long-short ratio ni Ethereum ay bumagsak sa 0.96. Ibig pong sabihin, mas marami na ngayon ang pumupusta na lalo pang bababa ang presyo ni Ethereum sa mga susunod na araw. Pero hindi po lahat ay bearish. Sa kabilang panig ng karagatan, may mga whales na nananatiling optimistiko kay Ethereum para sa long term. Isa pong dormant whale na nananahimik ng mahigit isang taon ang biglang nagising. Nag-stake po siya ng mahigit 8,208 na piraso ni Ethereum na nagkakahalaga ng $16.85 million. Isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Ang whale na ito ay nag-ipon sa loob ng 4 na taon. Bagamat ang kanyang unrealized profits ay bumagsak mula sa peak nito noong taong 2025 patungong $768,000 na lang ngayon, mas pinili po niyang i-stake ang kanyang assets kaysa mag-exit sa market. Kapag ang isang whale ay piniling mag-stake sa gitna ng dip, ito ay isang malakas na sinyalis ng tiwala na ang bearish phase na ito ay lilipas din at babangon muli si Ethereum. Kaya bang bawiin ni Ethereum ang kanyang $2,000 na presyo? Sa ngayon ay mukhang mabigat pa ang presyo. Mabigat pa ang pressure. Ang DMI ADX smoothing indicator ay nagpapakita na lumalakas po ang negative momentum. Ang positive momentum ay nasa oversold territory pa lang, habang ang negative index ay nasa itaas na isang patunay ng bearish bias. Gayunpaman, ayon po sa Future Grand Trend Indicator, may posibilidad pa rin na makarecover si Ethereum at umakyat pansamantala sa presyong $2,186. Pero babala po sa lahat, kapag hindi po ito nakakuha ng sapat na volume, may panganib na muli itong bumagsak
hanggang sa $1,800 na price level. Katulad ng nakikita natin sa galaw ni Bitcoin at ni Ethereum. Ang liquidity ang siyang magdidikta kung kailan matatapos ang paghihirap na ito ni Ethereum. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang aking opinion naman tungkol dito. Yan, nakikita natin ang isang battle of the whales. Ang mga traders sa futures market ay nagpapanik at nagsushort. Pero ang mga tunay na long-term holders ay mas pinipiling mag-stake at maghintay. Kaya sa tingin ko, ang pagbagsak po ni Ethereum sa ilalim ng $2,000 ay isang matinding test ng conviction. Kung ang mga dormant whales na 4 na taon nang humahawak ay hindi pa rin bumibitaw at mas lalo pang nag-i-engage sa staking, bakit tayo dapat magpanik? Maaring makita po natin si Ethereum sa $1,800 bago ang tunay na reversal. Pero para sa mga may planong pangmatagalan, ang bawat dip ay pagkakataon para mag-position. Kaya si Ethereum ay babalik sa kanyang trono. Kailangan lang nating hintayin na matapos po ang ingay ng mga short sellers. Sabi naman dito ay, could Jane Street's $19 million Bitcoin sale spark fresh liquidation risk? Yan, may mga pangalang kapag gumalaw, siguradong mayayanig ang market. Isa na po rito ang Jane Street. Ngayon po kasi ay usap-usapan ang isang wallet na link sa kanila matapos itong mag-transfer ng $19 milyong or $19 million na halaga ni Bitcoin. Ang tanong po ng marami ay, ito ba ay isang simpleng galaw lamang o isang hudyat ng panibagong crush? Habang tumataas po ang liquidation risk, pag-uusapan po natin kung sapat ba ang tatag ni Bitcoin para labanan ang pressure na ito. Yan, pag-usapan po muna natin ang tungkol sa timing. Si Bitcoin ay nagsimula ng linggong ito ng napaka-bullish, kung saan umakyat po siya ng 12%. Yan, or 12% mula sa kanyang $65,000 support level. Pero sa huling bahagi po ng linggo, halos 8% ng gains na ito ang biglang naglaho. Kaya sa gitna ng pagkalunod ng liquidity, biglang pumasok po ang balita tungkol sa $19 million transfer ni Jane Street. Ngayon ay, bakit nga ba mahalaga ang kumpanyang ito? Mahalaga ito dahil sa kasaysayan, ang Jane Street ay madalas na naiuugnay sa market manipulation. Ang kanilang mga galaw, lalo na tuwing 10:00 ng umaga, ay madalas mag-trigger ng risk-off sentiment. Para sa mga bihasang traders, ang galaw na ito ay tila isang market test para makita kung hanggang saan ang resilience o tatag ni Bitcoin sa ilalim ng matinding pressure. Ngayon ay dito na po tayo sa masakit na part. Ayon po sa data mula sa CoinGlass, halos $200 milyong na ang nilimas sa derivatives market sa loob lamang ng 48 oras. Yan, or 48 hours. Yan, $200 million in 48 hours. Maraming traders na nakalong ang naipit matapos po ang sunod-sunod na short squeezes. Kasabay nito, ang mga ETF flows ay nagpakita rin ng paghihina. Matapos pong pumalo sa halos $1 bilyong na net inflows noong simula ng linggo, biglang bumaliktad po ang trend at may halos $600 milyong ang lumabas o nag-outflow sa nakalipas na 2 araw. Ipinapakita nito ang direktang ugnayan ng capital flows sa volatile na galaw ni Bitcoin. Kapag ang mga institution ay nagsimulang mag-exit, asahan po ang sunod-sunod na matinding pag-alog sa presyo.
Base naman po sa CryptoQuant, ang mga short-term holders ay nagsisimula na ring mag-panic sell. Mahigit 27,000 tokens ni Bitcoin ang na-offload o naibenta sa loob lamang ng nakalipas na 24 oras. Yan, 27,000 na BTC in 24 hours. Nagresulta po ito sa halos 4% correction or 4% correction mula po sa $70,000 na price level. Ngayon ay hindi po ito ang unang pagkakataon na naging sentro ng usap-usapan ang Jane Street. Noong nakarang taon, naging bahagi rin sila ng October crash na nagdulot ng mahigit 30% correction. Ang tanong ngayon, uulit ba ang kasaysayan? Kung ang kasalukuyang galaw ay isang strategic positioning imbes na simpleng speculation, maaaring ito na ang simula ng isang panibagong long squeeze kung saan ang mga bears naman ang magpipiesta. At narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Sa aking pananaw sa sitwasyong ito, huwag po nating baliwalain ang mga galaw, ang galaw ng mga market makers tulad po ng Jane Street. Bagamat ang $19 million ay tila maliit kumpara sa kabuuang market cap ni Bitcoin, ang psychological effect nito sa mga traders ay napakalaki. Si Bitcoin ay kasalukuyang nasa isang volatility loop at ang kawalan ng malakas na underlying bid ay isang senyales na dapat tayong mag-ingat. Sa tingin ko, ang market ay muling bumabalik sa isang risk-off phase at ang susunod na mga araw ay magiging kritikal. Kung hindi kayang sipsipin ng liquidity ang shock na ito, maaaring makakita tayo ng mas malalim na correction. Ang mga tunay na panalo ay ang mga traders na handang sumabay sa agos kahit na ito ay pababa. At heto na po ang ating panghuling balita sa video na ito. At ito po ay tungkol sa warning ni Arthur Hayes. Sabi rito ay Arthur Hayes warns US-Iran war could force Fed back to the printer, supercharging Bitcoin. Ayan. Sa gitna ng tensyon sa pagitan po ng US at Iran, si Bitcoin ay kasalukuyang nasa gitna ng isang matinding macro crossfire. Ngayon po ay nagbabala ang BitMEX co-founder na si Arthur Hayes na ang posibleng oil shock ay pwedeng magtulak sa Federal Reserve na muling pagganahin ang kanilang money printer. At kapag nangyari po yan, sinasabing si Bitcoin ay nakatakdang lumipad patungo sa 6-figure territory. Handa na ba ang market para sa muling pag-apaw ng liquidity? At ayan, pag-usapan po natin ang koneksyon. Ayon kay Arthur Hayes, ang giyera at ang pagtaas ng presyo ng langis ang magiging mitsa para sa pagbabago ng polisiya ng Fed. Sa loob ng isang buwan, tumaas na ng 24% ang presyo ng Brent oil dahil po sa gulo sa Strait of Hormuz. Isang lugar kung saan dumadaan ang halos 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Marami po ang nag-iisip na ang giyera ay masama para sa lahat ng mga assets. Pero para po kay Hayes, ito ang unang hakbang sa isang pamilyar na sequence. Yan po ay giyera, energy shock, bond market stress, at sa huli, ang pagsuko ng Fed o ang policy capitulation. Kapag nagsimula ng ma-stress ang bond market, wala nang ibang pagpipilian ang gobyerno kundi ang mag-print ng pera para isalba ang ekonomiya. At dito na po magsisimulang mag-rocket ang presyo ni Bitcoin. Ang pangunahing indicator na binabantayan po ni Hayes ay ang MOVE Index o ang volatility gauge ng bond market. Sinasabi niya na kapag lumampas ito sa 140, mapipilitan po ang Fed na magsagawa ng isang money printing bailout.
Bagamat nasa 70 pa lamang ito sa ngayon, ang direksyon nito ang mas mahalagang tignan. Bawat pagtaas ng volatility ay nagpapataas ng posibilidad na mag-cut ng rates ang Fed o muling palakihin ang kanilang balance sheet. Para po kay Hayes, si Bitcoin ay hindi lamang po basta digital gold. Ito ay isang leverage macro option kung kailan at hindi kung kukurap ang Fed. Bagamat si Bitcoin ay nahihirapan pang lampasan ang kanyang 2025 peak na malapit po sa $126,000 at kasalukuyang naglalaro po sa $68,000, naniniwala po ang analyst ng liquidity wave na paparating ang tunay na magpapainit sa makina ni Bitcoin. Yan, hindi po binabago ni Arthur Hayes ang kanyang roadmap. Target niya ang $250,000 para kay Bitcoin ngayong taong 2026 at posibleng umabot daw sa $500,000 hanggang $750,000 pagdating ng katapusan ng taong 2027. Ang taya po niya ay nakabase sa paniniwala na ang mga gobyernong humaharap sa unhappy populations ay bibili ng mga boto gamit ang fiscal sugar highs na pupondohan ng mga central banks. Habang si Bitcoin ay tila nahuhuli pa sa gold at langis sa usapang halving status, ang mga market technicians ay nakakita po ng potential na squeeze patungong $75,000 hanggang $80,000 kung mananatiling matatag ang current support zones. Ang malaga po rito ay ang pasensya habang hinihintay ang hard evidence ng muling paglaki ng balance sheet ng Fed. At ito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang aking pananaw sa matapang na prediksyong ito ay nakasandal sa kasaysayan. Sa tuwing may krisis, ang default na solusyon ng mga makapangyarihang bansa ay ang pagprint ng mas maraming pera. Maaring sa ngayon ay tila tahimik pa ang galaw ni Bitcoin kumpara sa tensyon sa Middle East. Pero ang pressure na nabubuo sa ilalim ng global financial system ay hindi po pwedeng baliwalain. Ang giyera ay nagpapataas ng inflation at ang inflation ay nagpapahina sa fiat currency. Sa huli, kapag bumalik na ang money printer, si Bitcoin ang isa sa mga iilang assets na may limitadong supply na handang sumipsip ng lahat ng bagong liquidity na ito. Ang tanong na lang ay kung kailan bibitiw ang Fed sa kanilang mahigpit na pulisiya. Sa oras na mangyari po ito, ang $250,000 target ay maaring maging simula pa lang ng isang mas malaking kwento para kay Bitcoin. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.